Masipag ako guys, sa totoo lang masipag ako. Ang mga pinagdaanan kung trabaho sa Pilipinas dati, naranasan kong magtanim ng palay. Tandaan nyo yan, naranasan kong magbunot ng palay. Marunong akong mag-araro sa bukid. Ayan, sa Ilocano sa ate agarado kin nagpalpal iti taltalon yung nada. Yun. Nagtinda ako ng fishball doon. Hanggang sa pinasok ko ulit ng trabaho, nag-construction ako, ayan. Pabrika, mahirap na. Maglagay muna tayo. Sa mahal ng diesel, tapos naka-idle pa tayo ng ilang oras, 24 hours. Wala na, tapos na ang diesel. Hindi pa tayo nakakabiyahe. Guys, good morning. Ayan, nagising ko lang. Nandito tayo ngayon guys sa Benton Harbor, Michigan. Papunta tayo ng Ontario. Naka dalawang receipt na ako. Umabot ako dito ng na naman, mga 40 hours na naman ako dito. Mula nung umalis tayo sa bahay, tapos nagpunta tayo sa dineliveran natin, nag-deliver tayo doon. Kasi ang pick up ko is the next day pa. Umabot na naman ako ng 40 hours of duty. Kalahin mo yun? Tapos nung nakapag-pick up ako nung previous video vlog natin, at nag-travel lang ako ng ano yata yun, mga 8 hours. Ito, nag-park ako dito sa truck stop na to. Naka-reset ulit ako. Bali, 2 beses na reset yung nangyari sa atin. Grabe tumal ng guys ngayon, ng biyahe. Ang masakit, summer ngayon, sobrang init. So, ang ginawa ko, talagang bukas lahat yung mga bintana ko dyan nung tanghali, sa tanghali. Kasi hindi naman ako makatulog sa tanghali kasi sobrang init. Iniiwasan ko talaga mag-idle guys. Kasi idle ka ng idle, ang dyan, maksaya sa diesel kapag wala nang ang biyahe, puro ka pa idle. Yung katulad ng nandyan sa sa katabi ko nung kahapon, lumipat lang ako dito kasi maiingay sila halos di ka makatulog dahil sa idle nila halos yung mga nakapark dyan sa labas, halos parang kasabayan ko pa yata dumating nung hapon na yun hanggang ngayon nandiyan pa yung truck nila hindi na tumigil sa kakaandar yung idle nila Kapag naka-idle ka kasi, naka-start yung truck mo, kahit hindi ka tumatakbo, nagkukonsumo pa rin ng diesel yun Kaya iniiwasan kong mag-idle. Maligo muna tayo guys, para sa ganun malamig ang katawan natin. Yes! Shower na lang muna tayo bago tayo dumiretso sa biyahe. Andito naman ako sa truck stop. Shower na lang muna. Iwas muna tayo sa idle kay mahal ang diesel. Guys salamat sa inyong pagsubaybay at pagsuporta sa video vlog nila. Kaya nakikita nyo yung situation natin.
Ito yung kagandahan, no? Pinapakita ko sa inyo lahat. Hindi pwede kasi yung puro good side lang ang pinapakita mo pag nag-vlog ka eh. Lalo na yan, sinusubaybayan yung mga vlogger dito sa Canada. Alam naman natin lahat talaga. Ang Canada, magandang bansa para pasukin, para pagtrabahuan at saka pagtirhan. Pero hindi porket nasa Canada tayo guys, hindi porket nandito na tayo sa Canada is mayaman na tayo. Hindi ganun yun. Kasi guys, dito sa Canada kapag hindi ka rin magtrabaho, hindi ka maghanap buhay, wala ka rin namang kakainin dito. Kaya dito kailangan mo pa rin yung pagsumikap, pagtsatsaga at hard work na sinasabi nila para sa ganun mabuhay ka naman dito. Dito sa Canada, nandito na lahat ng oportunidad. Nandito may possibility na umasenso ka rito sa Canada. May possibility rin na patuloy ka pa rin maghirap or mabaon ng utang dito sa Canada. Kaya ang key, kahit saang bansa ka naroon, Amerika, Canada, or kahit OFW ka sa, kunwari sa Taiwan, kasi galing din naman ako sa Taiwan, aasinso ka naman dyan, aasinso ka sa Taiwan o sa ibang bansa. Basta ang key ng sinasabi ko is yung pagsisipag natin, pagiging masinop natin ng pera, hindi tayo palawaldas. Ito ang isang sasabihin ko sa inyo guys, no? Para sa ganon, para sa ating lahat. Alam mo na. Ang buhay natin guys, tayo dahil galing din tayo sa mahirap, no? Hindi naman tayo mayaman. Ang isipin natin lagi yung kinabukasan natin, yung kinabukasan ng pamilya natin. At ikaw sa pagtanda mo. Kasi guys, tatanda rin tayo eh. Bilang tayo ng magulang, tatanda rin tayo. Kaya unahin natin yung mga bagay na talagang pangangailangan lang natin. Huwag muna tayo masyadong maluho. Kasi in it comes to emergency, meron tayong mabubunot, meron tayong madudukot. Yun, parang ganun. Yun lang din naman ang lagi kong iniisip nung nag-abroad ako. Kasi sa hirap ng buhay, kung sabi ko sa sarili ko, kapag bigyan ako ni Lord ng pagkakataon na gumanda o masenso ang pamumuhay ko, I will take that chance. Masipag ako guys, sa totoo lang masipag ako. Ang mga pinagdaanan kung trabaho sa Pilipinas dati, alagang halos siguro kayo naranasan nyo rin. Nasubukan kong magtanim ng palay kasi sa Pangasinan, taga Pangasinan kasi ako, Ilocano ako, at marunong ako konti magpangasinan. Nasa lugar kasi ako guys sa Pangasinan kung saan ang mga tao doon, ang primary language nila ay Ilocano. Pero ang Pangasinan, dapat puro Pangasinan dapat yung mga salita doon. Pero siyempre halo na kasi, mix na kasi. Ayan, doon sa amin, naranasan kong magtanim ng palay. Tandaan nyo yan, naranasan kong magbunot ng palay. Marunong akong mag-araro sa bukid. Ayan, at sa Ilocano sa ate agarado kin nagpalpal iti taltalon yung nada. Yun. Marunong ako doon guys. Kaya kong trabaho yan. Yung maghapon kang nakayuko at nagtatanim ka ng palay, ganun din. Nakaupo ka doon na nagbubunot ng palay. Alam mo kung ano mahirap itong mga paa mo dito sa paa. Minsan pa nga kapag babad sa tubig, parang hindi ko alam, parang ano ba anyo di tawag na di kon? Ano ba yung tawag nila yung paa mo dito sa ganito niya?
parang nagsusugat na. Ito, sa ganito, naranasan ko lahat yan. Hanggang nag-isip ako, lumuwas ako ng probinsya namin. Punta ako sa isang chewin ko sa Dagupan. Nagtinda ako ng fishball doon. Hanggang sa pinasok ko lahat ng trabaho, nag-construction ako, pabrika. Tapos naging security guard ako sa Imos. Doon ko nakilala si Mrs. At doon kami nagplano mag-Taiwan. Yun. Kaya nga sabi ko sa sarili ko nung bata pa ako, ay yung nagtatanim ako ng palay na kapag ang Panginoon bigyan lang ako ng pagkakataon na umasinso at umangat sa buhay, sabi ko, I will make it count. Ayan, katulad ngayon, nandito tayo sa Canada. Yung Canada, okay na to. Maganda na ang pamumuhay mo dito kung masipag ka lang dito. Talaga kasi andito ang tinatawag na promise. Kumbaga sa ano, talagang kung masipag ka rito, aasinso ka talaga. Yun lang talaga yun, guys. Kaya payo ko sa lahat dyan, kapag may pagkakataon makarating kayo sa ganito lugar, samantalahin nyo na yan. Pero ang dami pa rin, guys, sa totoo lang, ang dami pa rin down dito sa Canada. Ang dami pa rin down. May mga nakikita kayo nagbablog, meron pa rin mga homeless. Wala tayong magagawa yan. Kasi alam nyo, dito sa Canada, ang number one din na downfall ng mga tao is sugal, casino, at the same time droga. Yun yung downfall ng mga tao rin dito. Hindi lang yun, kunwari truck driver tayo, hindi makapag-casino, no. Ang isang pinagkakaabalahan ngayon ng mga Pilipino, mga Pinoy, mahilig tayo, no. Mahilig tayo sa sabong. Yun ang pinagkakaabalahan ng mga Pilipino ngayon, ang mga Pinoy ngayon, online sabong. Yun. Pero hindi ako marunong sa sabong. Talaga, kaya yung kaibigan natin na nagsasabong, nagtatanong nga ako Pre, sabi ko nga sa kanya turuan mo nga ako kung paano tumaya sa sabong, at tumaya rin ako kasi minsan kinikwento niya sa akin. Yun, nanalo daw yung manok niya. Sabi ko sa kanya, turuan mo nga ako. Wala, hindi niya ako turo. Wag na, kasi baka mamaya dito ka pa malulong, sabi sa akin. Tagis na yan. Yung pataya-taya ka ng sabong. Kasi alam nyo, ang sugal kasi nagpapainit sa sa sarili yan. Lalo na yung utak natin. The more na natatalo ka dyan, hindi ka talaga gumigive up, kasi ang isip mo, gusto mong bumawi. Yung fight, yung laban mo, ang gusto kasi lahat tayo gustong manalo Lahat tayo, kahit anong pinasok mo, trabaho, buhay, sugal, lahat tayo gusto nating manalo. We all want to win. Yan yung nating, guys. Kaya kapag pinasok mo yung ganyan dito sa Canada, sugal, droga, casino, online sabong, you ended up talaga homeless. Maraming homeless dito sa Canada. Sa mga sa mga di ba, base sa mga napapanood yung nagbablog dito sa Canada, may mga content silang mga ganyan, yung homeless. Yun, totoo yun, may mga homeless, lalo na sa Calgary yata, may napanood ako, ilang mga homeless doon. Hindi ko nga maintindihan bakit maho-homeless ka pa rito sa Canada kung ganun yun talaga siguro, droga at sugal, yun pinagsabay, wala na. Ayan, guys, tiis-tiis lang tayo, tiyaga-tiyaga lang tayo. Maligo muna ako, tara muna tayo, punta muna sa para lumamig ng ulo natin. Kasi minsan kapag ka stress ka, tapos hindi ka pa naliligo masyado, of course magiging mainit ang ulo natin yan. Hindi tayo makapag-isip ng maayos. Magpalamig muna tayo para sa ganun makapag-isip tayo ng mas okay ha? Tara, guys, naririnig nyo yung parang mga yan, dagundong ng mga truck na yan. Wala kahapon, hanggang ngayon hindi pa natigil yung mga yan.
yung idol, kasi sobra namang init kasi hindi ka makatulog kaya naka-aircon yan. Of course, syempre mga owner operator hindi nila gagawin masyadong mag-idle ng matagal, pero company driver for sure yan. Syempre mainit eh, lahat ng truck nakaandar. Dilig natin. Ang mahirap pa niyan guys, kapag katabi mo talaga mismo yung truck, ay nako, hindi ka makatulog. Kasi yung truck, mainit yung truck eh. Makina niyan. Ayan o. Mga naka-idle. "24/7 na naka-idle." Ilan ng 12 hours idle mo na yon? Kung sakali sa diesel, ilan na makukonsumo mo niyan? Nakamababa na siguro yun ng mga 5 gallon. Oh, dito ka pala. Alright. Alright guys, tara sa shower. I was at Indiana yesterday, though. They was $4.95. Wanna see Andy? Can I see yours? No. Sana meron siya free shower. Right there. Oh, 3? Okay, Can I see perfect. your ID? I ain't got no ID. You gotta have ID. You can't work without ID. Okay. I can work with a drop with a what you call it? You gotta have a picture ID. A picture ID. I don't know if I have A to see you. passport. So let me see. You need ID for a passport. Yeah, let me see. 737. You got that? I got a lot. My brother-in-law started to beat him out. A You large good, Trey? coffee. A large coffee and a medium coffee? Yeah. Okay. What a bag? I wouldn't see spot. We're the same age. Think so? Yeah. Really? You cool? You from it out? Yeah. You live on both sides. Probably. Well, I don't even know what side it is. Over there by the high school. Oh no, you live on my side. I don't know Yeah, what you do. yeah. We'll be waiting please. I need a shower. Yeah, yeah. I can take you over here. Okay. Yeah, right there. Just the shower only. So you can chat as a friends. Thank you. Yeah. Print your receipt. Yeah, of course. Thank you very much. Take care. Have a good one. I'll get to the You shower. live on by the high school, you live on by my side. I do. Guys, Yeah, over there by the high school. medyo nagkakaligawan pa yata ron sa lun na. Tagantay ako naman matagal eh. Pinapatagal nung kaya shower tayo. Let's go to shower. 18, number 18. Oh, sa 6 tayo. Dito mo makikita guys ha, kung saan yung shower mo. Meron silang monitor dyan. So number 18. 18. Oh, sa 6. Ayan. 18 tayo. Ayan, customer 18. Sa number 6 na shower. Four, 5, 6 yun. All you have to do is enter this code for Auto 84. 84. Yun.
pag nag-green siya, ayan, unlock na. Yun. Pagdating naman dito sa loob, no? Yan, nakalock na yan, pero meron pa rin double lock yan. O, kahit na ibaba mo siya, o. Hindi mo maano kahit ano man nilagay sa loob. Kahit na yung attendant doon buksan, hindi nila mo bubuksan yan. Kapag ka ano. But anyway guys, maligo muna tayo, no? Mag-shower muna tayo para lumamig yung ulo natin. At pakiramdam natin. Yung electric pang patayin natin. Ayan. Okay, natin dito. Ang malakas yun, ang maganda. Gusto natin yung ilaw. Yan. A few inches later. Alright guys, ayan. Presko na naman tayo. Wow! Kaya tara. Let's go! Alright guys, ayan na, nakita natin ha. Sleeper bird 38 hours. Ayan. Naka 38 hours tayo rito sa truck stop na to. Kulang-kulang 2 araw. Pero kailangan ko ng lumarga para sa ganun makaabot tayo bukas sa ating dideliveran. Kaya naman nagpatumpik-tumpik ako sa pagdadrive, gawa nga ng maluwag yung schedule of appointment na binigay sa akin guys. Hindi ko kailangang banatan ng pagdadrive ng 24 hours. Although kahapon nandun na sana ako, kaya anong gagawin ko nun? Tutunganga rin na naman. Dito na lang ako sa truck stop na to. At least may shower. Kung gusto kong kumain ng bukod dun sa baon ko, makakabili ako dyan. May McDonald's dyan. Parang mag-crave ka ba? Ayan, nandyan. May shower, may kape, may ice. O yun, ang ginawa ko na lang guys, pinuno ko yung malaking lagayan ko ng tubig ng ice. Ayun ang iniinom ko. Ice na lang ako ng ice. At tamang-tama, nandito naman tayo ngayon nga sa truck stop na to. Magpa-diesel na rin ako sa trailer ko bago tayo lumarga. Sa trailer lang, mamaya na yung traktor. Diesel lang. Okay. Alright guys, tara. Kargaan muna natin to trailer natin ng diesel. Itong trailer lang muna ngayon. Trailer muna kargaan natin. Oops, temperature. Sakto. Maubusan na mahirap na. Maglagay muna tayo. Sa mahal ng diesel, tapos naka-idle pa tayo ng ilang oras, 24 hours. Wala na, tapos na ang diesel. Hindi pa tayo nakakabiyahe. Lahat kasi gayon guys, tumataas, nagmamahal, wala na kasing bumaba.
mababa. Siyempre nasa US ka pa. Dito sa US, i-convert pa yan ng Canada, mas mataas ang pera ng US. Alright. Kaya kung dito sa sa US ka nagpagasolina, medyo mas mura kasi dito guys kumpara sa sa Canada. Diesel man o gasoline dito sa America mas mura compare sa Canada. Okay. Bago tayo tuloy ang lumarga, check muna natin ang mga ilaw. Ikutan ko muna. Of course, tinitignan natin yung mga lights sa taas. Temperature. Ayos. Mga gulong natin, baka namamay yung mga treated na naman nito. Nagpakpak na naman, nagtikap-tikap. Lambot hindi. Dito make sure natin yung mga drums natin, yung inner wheel dyan na walang nagli-leak, kasi baka mamaya may mag-leak dyan. Ayun, wala kang preno yan. Itong mga nakahang ito, tinitignan din natin ito guys, baka mamaya may damage to. Everything, pati itong mga beam ng trailer, tinitignan natin yan. Baka mamaya hindi natin napapansin, meron na palang bali yan. Wala na, mabigat ang karga mo sa loob, lubog ka na, lubog na yung trailer. Lahat check natin para wala problema bago tayo tuloy lumarga. Okay, 80, sakto lang. Yan ang gauge ng bigat ng axle natin dito sa trailer. Ito ang gauge. Dapat nasa 80 lang yan, dapat 80, ganyan. Pag pumalo ka na ng 100 to 120, mabigat na yan. Basta nandyan lang yan, 80, okay yan. Okay. Okay, mga ilaw sa likod. Ay, stricto pa naman sila dito guys. Kalahin mo yan, tatlong klase ng shield ang gusto nang ilagay. Bolt shield ng torque, customer shield, kita nyo. Tapos meron pa itong master padlock. Lahat ng mga pwede mong kailangan, may mga seal yan. Ilaw, hindi po pwede yung walang seal. Na sila ngayon, stricto dito. Mag truck driver ka, check mo rin yung mga mo dito sa likod, airbag. Ayan, baka mamaya butas na to na hindi mo alam. Itong trailer ng truck, disc brake to Ito ang kagandahan, ito lang yung napasukan pa nating company na ang trailer nila guys is disc brake. Ganda rin. Mas matibay ang kapit kasi ng disc brake kaysa drum Mas mabilis uminit kasi ang drum kaysa sa disc brake. Anyway, tignan ko lang.
Kasi maraming bukas na timbangan dyan. Baka tayo mapahinto pa. Let's go! Dito, ikutan natin. Okay. Gulong. Pag malambot, padagdagan natin ng hangin yan. Ayan. Ilaw ng truck. Attention professional drivers, we currently have no wait for the shower. Please park your truck, come inside, and get a clean hot shower. Okay. Thank you for stopping your ride. Okay na guys. Tara, let's. Ayan. Tatawin ko na tong i-drive. Driving na natin to ng dire-diretso. Meron pa akong almost 7 hours driving base sa aking ELD 385 miles. Yan. I mean, dyan sa GPS ko, yan ang sinasabi niya, 385 miles. Kaya, let's go! Bukas pa naman ang delivery ko nito ng mga bandang alas 11. Tama-tama pagkatapos ko ang delivery ko nito bukas, mag-aantay na lang ulit ako ng load na ibibigay sa akin. But anyway guys, paano? Didiretso muna ako. Hopefully nabigyan ko na naman kayo ng isang tips and idea. Ayan, kapag nagustuhan niyo video vlog ko, kindly share para sa ating lahat. Basta yun ang sinasabi ko. Asang lugar ka man dito sa mundo, it's either nasa average country ka na gusto mong mag-apply ng trabaho, nasa tao pa rin yung asenso. Nasa iyo bilang tao kung gusto mong umasenso talaga. Pero sa Pilipinas, talagang mahirap ang buhay sa Pilipinas guys. Kasi kahit sobrang sipag mo doon, sobrang pagtsatsaga mo doon, hindi ka umaasenso. Bakit ka mo? Ang baba kasi ng rate. Magkano minimum wage sa Pilipinas? Hindi naman talagang kayang tustusan ang pangangailangan mo doon. Kaya yung mga ibang kapwa Pilipino nangingibang bansa, nangingibang bayan, OFW. Katulad ko, nag-OFW. Sabi ko nga sa inyo, masipag din naman ako. Masipag ako. Pero sa Pilipinas, kahit gaano kasipag mo, you will never rise up. Hindi ka aasenso doon kahit paano. Ayan, kapag may pagkakataon kayo mag-abroad na lang kayo. So paano guys, ingat kayo, retrating ko na ito. Salamat sa panonood. So, bye. Lakay Pinoy Tracker.